Hello guys, welcome to my vlog. And again, this is Za and this is Za Canada channel. Welcome back. Ngayon, ang pag-uusapan natin is about an inspiring story about a friend who finished high school at nandito na rin siya sa Canada. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dati iniisip ko na lagi dapat kapag pumunta ka sa ibang bansa, dapat mas mataas ang educational degree mo, mas mataas ang educational qualification mo, mas malaki yung chance mo para makarating ng ibang bansa. Pero yun pala, minsan determination is the key. Yung pagpuporsige mo lang, yan ang isa sa mga susi para makarating ka dito sa Canada at saang bansa mo man gusto. So watch till the end and let's see kung paano siya nakapunta rito sa Canada. Okay, welcome back again to my vlog. And again, my name is Za. And yun nga ang pag-uusapan natin dito sa vlog na to or sa episode na to is about a friend who finished high school pero nandito na siya sa Canada ngayon at may maayos na buhay na. Dati, iniisip ko kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral is mas mahihirapan ka. Mas mahihirapan ka sa buhay kasi hindi ka nga nakapag-aral. But I have this friend, hindi sila mayaman, pero siya yung tipong taong napakadiskarte. Alam na alam niya kung paano niya gagamitin yung skills niya para makapagtagumpay sa buhay. And yung minsan, yung pagpuporsige mo or yung tamang diskarte mo, as long as you know the pathway or as long as kung alam mo yung direksyon na kaya na susuungin mo or you have this goal in mind, then that will eventually lead you para makapunta nga dito sa Canada. The pathways that made it possible na kahit high school graduate ka, hindi imposible na makapunta ka dito sa Canada. So there is cook or kitchen helper pathway. Maghanap ka ng ng employer sa remote provinces dun sa mga hindi sa city, like Vancouver, Toronto, Calgary. Yan, hindi dyan. So, maghanap ka ng province na magbibigay sa'yo ng LMIA as a kitchen helper or cook. Definitely, you should have an experience na pagiging kitchen helper or cook because yung experience na yun yung gagamitin mo para mai-apply nila yung work permit mo. And before the work permit, the employer needs to apply for an LMIA. Meron ng tinatawag na RCIP. RCIP ngayon, which means na Rural Community Immigration Program, which means na these employers can just register into that website, and then if na-register na sila as a designated employer, then they can hire you for a work permit without taking an LMIA. And this is through provincial nominee program. So depende sa pathway na gusto mong puntahan. If they are looking for a kitchen helper and if there is an LMIA ready, then pwede ka makapunta sa Canada kahit high school graduate ka pa. Experience is the key. Kung may experience ka as a kitchen helper or cook sa ibang bansa, outside Philippines or within the Philippines, you can use that para makapunta dito. Idagdag ko lang pala dun sa last pathway, which is the cook or kitchen helper. Hindi mo kailangang magkaroon ng chef degree or ng anong tawag dyan? Culinary
certificate galing sa mga prestigious schools sa Pilipinas para maging cook or kitchen helper. Minsan kahit kahit yung experience mo lang or skills sa pagluluto, pwede na yan. And the next one is the butcher pathway. Butcher pathway, ito yung mga matadero, yung mga nagcha-chop-chop na mga meat. In demand yan dito sa Canada through the Agri-Food Pilot Program din. Yung sa mga meat shop, yung mga anong tawag yun? Yung mga nagkakatay ng mga livestock. Well, chicken, beef, pork. Minsan may mga lamb pa dito. Depende sa training. So if you have the skill to be a butcher, then apply. So again, target the remote areas, wag sa city. I have this friend na meron siyang skill, and then right now, nasa Saskatchewan sila. And they are currently PR through the butcher program. So isa yan sa mga in-demand na skilled work dito sa Canada, being a butcher, kahit high school graduate ka pa. At syempre, mataas ang demand sa caregiver and nanny. Bakit? Caregiver is yung mga taong nag-aalaga sa mga matatanda. Actually, pag caregiver naman dito, it's either bata or matanda. So, let's just focus sa caregiver. Marami kasi dito na mga matatanda na nasa nursing homes, or yung ibang mga Canadian naman na instead ilagay yung mga magulang nila sa mga nursing facility, they hire their own private nurse or private caregiver, and then nakakapunta sila rito as kahit high school graduate lang. Or nanny. So instead na isend nila sa daycare yung mga bata, they hire their own nanny para mag-alaga dun sa mga bata. So depende. So kahit high school graduate ka lang, if you have the certificate as a caregiver or experience as a caregiver, then you have the chance to come here in Canada. Hindi kailangan college graduate lang. Hindi kailangan na college graduate. If you have certificate and if you have the experience, then you can apply as a caregiver or a nanny. And definitely the construction worker pathway. Skilled trades, yung mga marunong mag-welder, electrician, drywall installers, general laborers, carpentry, ayan. Yan yung mga jobs na kailangan ng lakas ng katawan. So, hindi naman kailangan ng pagiging college graduate dyan. So, if you have the skills and if you have the work experience, then apply. Apply sa pathway na yan. Tumatanggap din sila dyan ng kahit high school graduate lang. Pero ito yung pinaka-importante, perseverance at hindi sumusuko. May friend ako last time na nag-apply ng trabaho dito sa Canada. After 100, 200, 300 resumes, hindi siya tumitigil ng pag-apply. And you should have that attitude. Kasi, hindi porket na-reject ka or hindi porket walang pumapansin sa resume mo is hindi para sa ito. As long as you have the determination, yung pagpupursige mo na mag-apply dito sa Canada, make connections, then it is for you. Hanggat hindi ka sumusuko sa pangarap mo, ibibigay at bibigay sa iyo ng may kapalian. Dasal lang. Prayer too. Definitely prayer is important. Kung para sa iyo ang Canada at hindi ka tumitigil gawin yung part mo, then eventually marireach mo rin yung pinapangarap mo. Dito sa Canada, importante
again, ang perseverance or yung determination. Wag makikinig sa sabi-sabi ng iba na high school graduate ka lang, wala kang mararating sa buhay mo. As long as may diskarte ka, marunong ka mag-strategize at alam mo kung ano yung pathway na gugustuhin mo pagdating dito na tinutumbok mo parating dito sa Canada, then you always have a chance. Wag titigil mangarap. If you are planning to be a welder, if you are planning to do the butcher pathway, then gain experience. Kumuha ng TESDA. Ngayon, mura na ang TESDA ngayon. As far as I know, there are a lot of TESDA certificates that you can get at a very minimal cost. Or yung iba, libre nga. So, kung makukuha mo to, free of charge, di mas maganda. If you have to pay for a minimum fee, then so be it. Mag-ipon. Di ba? Magtrabaho na mabuti. Kasi kapag nakarating ka na dito, iba yung reward na makukuha mo sa sarili mo na kahit high school graduate lang pala ako, maaabot ko yung isang mataas na pangarap. Nasa determination yan, hindi yan, or nasa diskarte yan, hindi yan nakukuha sa kung ano yung natapos mo. And kung na-inspire ka dun sa topic na to or sa episode na to, comment below na kaya ko din yan, makakarating din ako sa Canada. And let me know kung anong pathway na nagugustuhin nyo para makarating dito sa Canada. I may be able to help or we can discuss that at our next episode. Don't forget to like and subscribe at laging tatandaan, hindi kailangan ng maraming pera, basta may peace of mind. Until next time, thank you for watching.